Yan oh. Wala na siya, pero may signal. Oh. Wala na oh. Wala na yung audio. Tecno 101. Hindi, Tecno 100 pala. Parang may ginawa ko dati Tecno na 101 eh. Tecno 100 Master. Tecno Master 100. Ayan, nalilito tayo. Tecno Master no 100 power amplifier. Okay, by the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila all the way from Bulacan. Okay, taga Bulacan pa ito. Grabe, napakalaki naman ito. Ayan, issue nito kaya nila rito sa atin ay wala daw yung tulog ng channel 2. Okay, channel 2 or basta yung isang channel. Tapos pinakon niya na ito eh. Pinarekta na niya. Ito siya oh. Pinarekta daw niya kasi nawawala-wala. Ngayon na mangyari, parang gusto yata ibalik yung switch. Pinapabalik sa atin yung switch. Basta ibalik doon sa dati. Tapos request na naman sa atin, pinapa-fix bias sa atin ito. Okay, ngayon nilagyan ko ng input and then output para makita natin kung good siya or hindi ah. Ngayon, tika lang, plug natin. Ayan, naka-plug na yan. Switch on. Okay. Nangyari. Thermal, nantayin natin. Yung matagal yung delay niya no, ayan. Laptop natin gumagana. Ito, working to ah. Okay, goods. Grabe, lakas. Channel 2. Ayan, nawawala na siya oh. Parang control lang may problema. Parang control eh. Yan oh. Wala na siya pero may signal. Oh. Wala na oh. Wala na yung audio. Pero may signal siya. May problema niya no. Baka yung control lang may problema nito. Ngayon, bago natin simulan to, siyempre magpo-promote muna tayo agad ng YouTube channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka kasi nga goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito, may signal siya lumalabas oh, pero walang audio. Ayan, meron. Kumalik. Gagawin natin, bunutin ko muna to. Delikado kasi dito yung soft start nya oh. O kuryente ka dyan. Ngayon bunutin natin. Kailangan bunutin ko muna, tapos rekta natin para malaman natin kung control ang problema or may iba pa. Okay, ayan, ito na, nabunot ko na siya. Ngayon, ipag-short natin yung pula and then puti. In tsaka out yan eh. Yan, pag-short ko ng tweezer. Pwede naman lambre, gamitin nyo dyan. Okay. Yan, na-short na natin yan. Bago natin maigi. Okay, napag-short na. Ayun, totodo agad to. Natin ah. Kung magkakaroon siya ng audio. Wala, no? Yan. Meron na. Baka makapiret ako. Mukhang control lang may problema. Ulitin natin. Tayo natin yung magiging stable yung voltahe. O yan. Hindi, may problema talaga. Yan,
normal na eh. Mukhang control, bahala na. Doon muna tayo sa may kwan, sa may back panel. Ibalik muna natin yung switch. May pamalit naman tayo ng switch niyan eh. Sana parehas. Ito, ipamalit tayo niyan sa may stereo, mono, bridge or parallel. Sana may balik natin, wag lang napunit yung mga linya. Okay? Tanggalin ko muna. Nakaras na natin yung back panel or input buffer. Medyo mahirap lang kasi nakaharang itong power supply oh. Nakabend kasi ito. Need na iangat tong power supply bago mo makalas yung input buffer kasi nakaharang yung bending post. Ngayon, eto. Okay pa naman, mukhang hindi naman napunit. Okay, gawin natin, palitan natin ng switch ulit. Balik natin yung switch niya. Meron naman tayong switch na ano, bago to. May stock tayo ngayon ng pangpalit. Ayan, palitan natin. Tapos proceed tayo. Yan lang naman gagawin natin. Palitan lang muna natin tong switch. Tapos patakan natin ng contact cleaner tong iba oh. Kaya tuyot na. Okay. Yan lang. Parang common lang din naman kwan, input buffer niya sa iba. Okay. Ito yung jump niya oh. Ito tapos ito. Okay na naman pagka-jump niya. Pero pinapabalik sa atin sa dati. Balik natin. Napalitan na natin ng switch to. Ito siya oh, bagong-bago 'yan ha. Kaso lang medyo mixy siya na konti. Yung knob niya, medyo mixy lang konti ito. Pero okay lang. Importante na napalitan. Ngayon, naka-contact cleaner na tong ibang mga switch ha. Okay, wala naman tayo ibang re-repair dito. Binalik lang natin. Sana walang naputol na linya doon. Hindi tama yung paghahinang natin. Ngayon, balik ko to. Tapos balik natin power supply. Sabay testing na para makapag-proceed tayo sa ibang trouble niya. Ibalik ko na yung board. Yan, power supply natin tapos input buffer. Ngayon, tinesting ko. Ganun pa rin, nawawala pa rin. Kaya ginawa natin or move na ginawa natin ay yung signal na papunta rito, tinanggal ko, binunot ko, tapos in-inject ko siya dito. Yan, tapos itong isa, iniyan ko muna. Yan, ito siya, bunutin ko. Yan, ito siya, dito galing yan. Ayun, in-inject ko siya dito para malaman ko kung saan galing yung problema. Nasa buffer ba or nasa input, sa may amplifier mismo. Ayun, binalik ko siya dyan. Nakarekta pa rin to ha, nakarekta pa rin. Ito yung signal na papunta doon. Ito, hindi gagana to kasi wala siyang input eh. Ngayon, pansinin nyo, umiilaw na siya, di ba? Kasi nga, nakarekta ito. Ayan o, may audio siya o. Makapiright ako. Naging normal na siya. Ibig sabihin, nasa amplifier ang problema. Di ba? Susuyorin natin kung anong pinaka-problema niya. Wala yan kasi may signal na lumalabas dito eh. Meaning, may output na nilalabas. O baka na mamaya nasa relay ang problema nito. Sige, double check ko lang. Alam ko na kung saan galing ang problema nito. Kaya binalik ko yung control dito ah. Babalik ko yung control. Tapos tanggalan ko ng speaker. Parang nasa relay nga talaga yung problema. Mukhang nasa relay. Ngayon, ground. Mag-ground tayo. Ito ground to eh. Common ground naman to eh. Ito common ground. Tapos, on natin. May kwan siya, may nilalabas siya kaso nawawala. Okay, volume natin. Meron siya, meron oh. Full volume natin. Ayan, lakas niya no. Ngayon, collector, kwanto eh. Collector out. Yung output nito is collector. Ito yung tinatawag na collector out. Sa gitna yung out nito, ito to. Di abot. Ito lang ha. Harap tayo ng pagtusukan natin ng ground. Okay, ito to. Patusok na yung ground. Doon, di abot eh. Pansinin nyo ha. Makikita ba? Makikita. Ayan, yan. May makikita. Ngayon, ito collector out to ha. Ito. Out to yung gitna niya eh. Collector out. Pansinin nyo may audio. Diba? May audio siya oh. May audio, diba? Okay. Ngayon, lagyan natin ng speaker. Lagyan natin ng speaker ha. Dapat may audio yan. Kailangan sana.
May baon ah. Hirap pa. Ngayon, ano yan, nakashoot na. Pero wala pa rin siyang audio. Ngayon, tusukin natin itong out niya kung meron. Ito ground, tapos signal sa channel 1, ay speaker out sa may channel 1, tapos sa ito, speaker out ito papuntang channel 2. Wala siya oh. Oh, meron, nagkaroon na naman siya. Oh, wala. 'Di ba? Tapos dito, meron dito. Oh, meron siya oh. 'Di ba? Oh. Maring relay yung problema nito. Pansinin natin kung nagre-relay siya o hindi. Off natin. Meron eh. Ulit. Meron eh. Baka relay talaga problema. Ngayon, tanggalin ko muna to. Sakto lang din eh. Ikuha na rin naman natin to eh. I-fix bias rin naman natin to eh. Minaklas ko na yung minaklas ko na yung board ng channel 2. Ngayon, pati heatsink ha. Kinalas ko na sa heatsink ko. Marami pa ng tornilyo nito. Gagawin ko dito ay ito, papalitan ko relay niya. Relay nito ay 24 volts to pag mga ganito. Yan, 24 BDC. Yan, 24 BDC siya oh. Yan, palitan natin to. Tingin ko relay may problema eh. Yan, tapos mamaya i-fix bias natin to. Ginamit naman dito 3 auto, 3K. Tingnan natin ha. Nakapag-fix bias na ako nito eh. Hindi ko lang matandaan kung ano yung value nilagay ko. Ayan, YLA na 24 BDC palitan natin. Napalitan and then naibalik ko na sa may heatsink. Sana ba yung nawala na yung relay kanina. Ito, iba na to ha. Papansin nyo, iba na yung brand yan oh. Berto na yun, yung kanina parang, ay ito pala, YLA to eh. YLA ba to? Oh, YLA nga. Yan, pinalitan natin. Na natin kung ano mangyari nito. Okay. Ngayon, balik natin to tapos testing natin kung mawawala-wala pa ba yung tunog niya. Tapos mamaya, i-fix bias natin. Okay, pinalitan natin ha. Naibalik na natin tong board. Okay. Naglagay tayo ng speaker, channel 2 lang. May input siya. Laptop natin gumagana yan. Okay. Parang mahina lang yung pitik ng relay. Pero tingnan natin ah. Ka-protect pa. Matagal yung delay niya. Ngayon, ayun oh. Oh, di ba? Fireworks pa yung music oh. Nagpa-protect kasi naka-bulb pa tayo. Pero may audio na siya. May audio na siya. Okay. Okay, relay lang talaga problema. Ngayon, and fix bias pa natin to eh. Magsukat muna tayo ng biasing na ipapalabas natin. Hindi lang naman to isang beses, dalawang beses ko na na-encounter to eh. Maraming beses na. Kasi sa dami pa naman nagawa natin, halos araw tayo gumagawa ng power amp eh. Ay mga itong klaseng trouble, minsan kuha na natin kung ano yung problema. Okay, sukat tayo ng biasing niya. Ito request lang eh. Sa mga kwan lang naman to, nire-request sa atin na i-fix. O hindi naman natin minsan finifix eh. Kapon nga yung concert na K4, hindi nga natin finix yun eh. Hindi naman kasi ni-request eh. Mga 0.26 lang palabas natin. Okay, mga 0.26 lang. Okay, alam na natin kung anong bias ipapalabas natin. 0.26. Tanggalin ko ulit tong board tapos i-fix ko. Pinaklas and then finix na natin. Ito yung trimmer nyo. Pinuputol ko lang video para mas mabilis. Yan, 302, 3K. 3K. Ngayon, ang biasing na ipapalabas natin ito, sakto lang natin or basta 0.26 mababa na yun eh. Saktong-sakto na yun. Wag lang tayong tumaas doon. Hindi baling bumaba konti, wag lang tumaas or sakto lang. Okay, 2.7 ang nilagay natin. Yan na 2.7 yan, no? 2.7K. Ngayon, on. Tapos sabay sukat.
Okay, dito. Baliktad. May bias pero baliktad. Ayun, saktuhan lang oh. Walang labis, walang kulang oh. Diba? Halos parehas lang ng kanya, stock niya. Dito. Baliktad. Kailangan baliktarin yung test prod. Salisi sila eh. Baliktarin natin. Ay. Ayaw bumaon eh. Oh, ayan oh. Pares na pares lang eh. Okay na yan. 2.7K. Ngayon, ano pa bang gagawin natin? Balik natin to, tapos ganun din to. Pipix din natin to. Alam nga naman ipipix natin tong isa. Isa hindi. Diba? Okay, balik ko ah. Na-fix na natin to ah. Ting kabila, ayan oh. Okay. Ayan, 2.7K rin yan. Okay, 2.7K. Same lang din sila dito. Ayan, 2.7K. Ngayon, naglagay ulit tayo ng speaker. Ayan, tapos audio input. Naka-stereo tayo ah. Tapos 220 na. Naka 220 tayo. Wala na yung bulb natin oh. Okay, switch on. Eh, tutudo ko kasi siya para malaman ko kung mawawala-wala pa. Kasi pag naka-bulb tayo, pag tinutudo, nagpo-protect siya. Hindi kinakaya ng bulb natin. Ngayon, naka 220 na yan. Okay, normal mode na siya. Eto, channel 2 agad. Ayun oh. Diba? Pag makapiray tayo, channel 1, channel 2. Ayun oh. Okay. Ayun na, okay na. Sira lang tong relay. Tingin ko kwanto yung contact niya hindi na siya ganong naka-steady, parang hindi umaabot na todo. Kaya minsan gumagana, minsan hindi. YLA. Okay, goods na yan oh. Okay. Channel 1. Ayan, tapos Phoenix bias na rin natin ha. 2.7K. Tapos yung switch pinalitan natin. Buti may mga stock pa tayo. Rami-rami pa to, ilang pa piraso to. Okay, sana nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin. Technician na medyo bago-baguhan pa lang ha. Take note, baguhan lang. Sa mga master, sa mga maestro, wala, baliwala na sa kanila ito. Very basic na lang sa kanila ito gawin. Kung paano gawin yung ganitong klaseng unit na wala yung tunog, tapos kung paano i-fix bias. Sundan nyo na lang yung video natin ha. Okay? And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Kasi nga, goal natin ngayong taon sana, maabot ko yung 100k subscriber. 100k subscriber sa tulong nyo sana. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.